So here's the deal. Yung NS200 natin is registered na with new plates. So requirements na ngayon na may temporary plate. Hindi galing yan sa LTO, galing yan sa third party o mga tindahan lang, pero nire-require na maging ano siya, tin plate. Ewan ko, kaibigan ko sa LTO, hindi niya alam tungkol dito. Pero pagdating nyo sa PMBIC, yung kanilang receiver, di ba may apat na tao nagre-receive. Maniwala ka, apat na tao nagre-receive to check preliminary inspection. Hindi nila sinabi to, hindi nila alam ang tungkol sa plate na to. Pero pagdating dun sa actual, nagantay ako ng mga 4 hours. 4 hours ako dun, alas 10, inabutan ako ng break time. Pagdating ko rin sa line, saka pa lang sinabi na kailangan ko daw ng tin plate. Sabi ko, bakit sa preliminary hindi sinabi? Pinasa ako sa preliminary inspection, apat ang tao doon. Nagtuturuan sila, walang alam daw yung mga yon. Isipin mo, sabi ko, alam mo ba, galing pa ako sa LTO, dalawa nung kaibigan ko nandun, araw-araw, hindi man sinabi sa akin na kailangan ko tong tin plate na to. Ang nakalagay doon yung galing sa K-Servico na temporary ORCR number. Nandito sa likod, hindi ko pa inalis. Nandiyan sa likod, yung Sintra board, K-Servico. Kaya minsan mapapakamot ulo ka na lang, no? Hindi ka lang pwede makipagtalo sa kanila. Sabi ko, 4 na oras ako dito, saka mo sasabihin sa akin na kailangan ko nitong plate na to. Tapos, lo and behold, lo and behold, ako nagbibiro. Ayoko na lang talaga mainis. Sabi, pumunta ako rin sa isang emission center. Hindi rin sa PMBIC, sa emission center na iba pa. Sabi ko, naghahanap po ako ng plate yung gumagawa. Sabi niya, dito po, gumagawa kami. Magkano? 350. Uy, mura. Sabi niya, pagawa po ako. Pero kaya lang nakapila ako dun sa kabila ako. Nakapila ako dun sa kabila, dun sa kalaban nyo sa emission. Walang problema, gagawa ka namin. So ginawa ko. Bigay ako ng 500, binigyan ako ng 15 sukli. Akala ko nga scammer. Akala ko hindi nagtatrabaho dun dahil walang ID. Aba, after 5 minutes lumabas to. After 5 minutes. Isipin mo yun, itong mga third party nakakagawa ng plate in 5 minutes. Tapos yung mga binayad nating plate number nun, hindi na natin malaman kung nasaan. Pwede naman palang gumawa ng ganun kabilis. But parang umabot pa sa ganun. Tapos tignan mo itong mga Xerox, mga papel, mga Xerox, mga ID, mga Xerox, mga license ID. Ewan ko ba, bawal mainis. Pero at least okay na tayo, lisensyado, may Ngayon ang gagawin natin dito sa NS, matulin siya. Nagtatap siya ng 144 kilometers per hour. Ang limiter niya 0 to 100 in 9 seconds. 0 to 100 in 9 seconds. So matulin to. Natatakot ako minsan kahit hindi ako kaskasero, pero yung kanyang body movements ng motor, mataas ang body clock niya, matulin talaga. So natatakot ako, gusto ko siyang lagyan ng crash guard. Not for the motorcycle, para sa legs ko. Kailangan magkaroon siya ng crash guard doon. Tapos may mga lalagyan ng crash guard here. Yan, ka-crash guard natin siya. And then ito, may lalagyan ng crash guard, may butas ng crash guard. Tsaka meron dito sa crash guard, may mga lalagyan na ng crash guard. So yun ang una natin gagawin. Tapos syempre lalagyan natin ng U-box. Of course maganda siya, smooth, parang big bike, no? Pero syempre pinang adventure rider, kailangan ko itong lagyan ng mga lutuan at saka tent. So magkakaroon dito ng lalagyan ng U-box, and sana pati rito sa side lalagyan ng tent. Kaso ang ganda nito Pero may nakita ko dito, lalagyan dito ng ganun, lalagyan ng tent. Of course, ang pangit ng headlight nito, yun ang ayoko rito. Pangit ng labo, ang labo na headlight. So kailangan ng auxiliary. Bibili ako ng auxiliary. Thank God may auxiliary na dito nilalagay. Pag lumabas na yung crash guard, sa crash guard ko ilalagay yung auxiliary lights. Bumili ako ng crash guard, 600 lang. Doon ko ilalagay yung auxiliary lights. Kaso, ewan ko, para mas gusto ko dito sana dito sana, somewhere here kasi gusto ko sumasabay sana sa headlight Yung sa dito kasi parang hindi sasabay
no? Tsaka nakaharang to, hindi ma-maximize yung ilaw. Pero kailangan gawin yun eh. Itong shield galing to sa Ninja, kinabit ko na kasi yung LCD nito madaling maluto. Yun ang issue nitong mga router. Yung LCD pag nabilad, nasisira, sayang. Nandun lahat ng indicators niya. So may pass light to. Ito hindi ko rin masyadong gusto, yung itong sa signal light, parang ang hirap pag naka gloves ka. Ang hirap. Yung busina, tit 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 tit, boses ipis, kailangan palitan. LCD okay naman, gusto ko yung mga LCD nya, LCD panels. Maganda rito, may trip 1, may trip 2, tapos yung audio hindi mo mare-reset at may time. Importante sa akin yung time kasi gusto ko malaman kung gaano nakabilis yung takbo ko. Di ba naalala nyo rin sa LS135, di ba may bumili pa ako ng clock. Gusto ko malaman kung yung takbo ko kung gaano kalayo nararating ko in 15 minutes para matansya ko kung gaano ako makakarating dun sa lugar. Kaya kailangan ko yung clock. Buti to meron na, kitang kita naman. So yun, yung mga developments natin dito sa NS200 na to. So yung sa gulong okay siya, bago pa. Yung sa shocks naman, monoshock is okay naman. Hindi ko pa nararamdaman na monoshock siya o dual shock, kasi sabi nila monoshock takes sides daw. Hindi ko naman nararamdaman yun sa ngayon. Tapos may baso siya. So maganda sa monoshock na to, may baso. Maganda yung may baso, may damper. Pag lumipad siya, hindi siya nag-spring back. Parang hindi siya jack in the box, no? Hindi niya babalik sa iyo yung paglundag mo. Ha-absorb niya for a while. So maganda yung may baso. Tapos disc brake ang galing. Gusto ko talaga yung may disc brake sa likod kasi malakas talaga disc brake. Parang 75%. Ang lakas nito eh. Kailangan ito ng dalawang disc brake talaga. Kaya sabi nila 75 sa harap, 25 sa likod. Pero mas maganda talaga kung may disc brake ka sa likod. Sa ganito kalaki motor, DTSI triple spark, di ba? So yun ang development natin ito. Gagawin natin itong adventure bike. Kahit nasabihin nilang maganda tignan dahil malinis, pero yung adventure rider is all about adventure. Kailangan malagyan to ng tent and lutuan and arinola and kawali and shanse, no? Kitchen utensils. Kailangan malagyan to para maging adventure bike. Okay, yun lang ang latest natin mga chong. Peace.